Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Pala pa tayo ng Diyos. Amen. So ngayon po, handa mo natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming tao gustong maranasan yung tinatawag na abundantan. Yung masaganang buhay. And we say abundant life, ano ba ibig sabihin ng abundant life? Yes, means life natin. Kapag narinig natin yung word na abundant life, ano ba ibig sabihin nyo? Ito po yung meaning ng abundant life. Abundant life is living life to the fullest, not merely existing or simply trying to make a living. Naalala ko tuloy si Rupa Melquinto. Ang sabi niya, to the fullest. Ano? So talagang nandun dapat yung ating dapat na pamumuhay. To the fullest. Yung mataas talaga. Hindi lang yung buhay na parang it's okay, yung normal na buhay. Hindi. To the fullest. Sagad talaga kung saan yung tinatawag na abundant. Yung po yung abundant life, to the fullest. Kung meron mga tinatawag na scale na 1 to 10, kung ano yung pinakamataas doon sa 10, yung po yung pinaka-fullest life na tinatawag na abundant life. Gusto ba natin yung may masaganang pamumuhay? To have an abundant life is not only ordinary or just only to say merely existing or simply trying to make a living. Taas yung mga yung gusto makaranas ng abundant life. Yes, no, all of us gusto namin talaga makaranas ng abundant life. But the problem, hindi po ito dumarating na parang isang dumarating na ng bigla. No, sinasabi natin na passive. You need to do something. You need to obey, you need to follow of God's instruction. Now, ano po yung point ko? If you want to experience abundant life, you need to do something. Hindi yan basta na bumababa, hindi yan basta natatanggap. Kailangan na meron kang gawin. Ang title po na ating basis for this morning is this: the principles on how to achieve or experience abundant life. No? Ano ba yung principles na dapat natin gawin if we want to receive an abundant life? Kasi kano, gusto nyo marinig, gusto nyo maranasan ang abundant life, like I said before, hindi po ito dumarating na bigla-bigla, hindi ito po ay meron tayo dapat gawin. And if we have a Bible, you can open your Bible with me in the book of Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Okay? Psalm chapter 1, verse 1 to 3. And then press our class to stand up bilang paglalang po sa magbabasa ng salita ng Diyos. And we're going to read this in division. No? Sabay-sabay tayo sa pagbabasa po nila. Okay? After the count of 3, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Blessed is the one who does not walk in his step in the wicked, nor stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. But whose delight in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by a stream of water, which yields its fruit in season, whose leaf does not wither, and wherever they do prospers. May the Lord bless us. Kapag narinig His words, tayo po yung makakunan. Salamat po sapagkat meron kami Diyos na pinutulong at magpapala, ang Diyos na mayaman, ang Diyos na pwede magpala sa amin beyond our expectation. Salamat po Lord sa iyong salita na aming magpagkakalalan sa umaga nito. Ang dalangin namin, kayo po ang siyang patuloy na pumilos, mag-usap sa bawat sa aming Panginoon. Kung ano po yung mga principles na dapat namin gawin in order to achieve or experience abundant life. Lord, hindahan po ang aming puso, ang aming pag-inig sa pagkinig po ng salita, at samahan niyo po kami ng Santo Espiritu, at sinasabat po namin ang naman po ang laban ng kalaman sa aming kaligtahan, at pakulan niyo po kami ng kapayapaan at kayusan sa lugar nito. At ngayon pa ng Panginoon ay binibigay na po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, karangalan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.
Again, that is the title of our message for this morning, and still naka-apport tayo sa ating theme about abundant life. At ang title na ating pong message of Abundant is the principles on how to achieve or experience abundant life. The first principles on how to achieve or experience abundant life ay makikita po natin sa verse 2a. Ano pong sabi sa verse 2a? For those who delight in the law of the Lord. The first principle, if you want to receive abundant, to receive experience abundant life, is what? Number one, first principle, delight in the law of God. Okay? That's the first principle, delight in the law of God. If you read from verse 1 up to verse 6, sa ating pong passage, pinapakita ng psalmist o ng author ng psalmist na meron pong contrast between those reverence for the Lord and His words and for those who do not. No, pag binasa niyo po yung Psalm chapter 1, verse 1 to 6, makikita niyo po rin yung merong contrast. Yung mga tao na sumusunod sa Diyos, yung mga tao na sumusunod sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung mga tao yung mga hindi naman. So kaya meron dalawang klase ng tao dito. And those people who have a reverence to the law of God, and God, so meron silang tinatawag silang blessed. Sila yung mga tao pinagpala. In verse 30 and verse 2, the psalmist say, what is delight? In the law of the Lord. Ano sabi po dyan? Sa verse 2, balikan natin. Sa verse 2, meron po agad na conjunction na contrast. Sabi niya, but whose delight is in the Lord, in the law of the Lord. Okay? So, pag sinabi natin delight, ito po yung naghahanap. Natutuwa, in the law of the Lord. Which is, pag sinabi po natin, the law of the Lord, every time we mention ito po ngayon, the law of the Lord, we are talking about what? The Bible. Okay? The Scripture. When we say the law of the Lord, we are talking about the Bible. Okay? Para hindi tayo mag-confuse. The word delight in Hebrew is like this. The word delight in Hebrew, tinatawag niya hepes. At ang meaning po ng hepes o yung tinatawag niya delight, yung tinatawag niya delight in. Delight in. Na kung saan, the word delight, hepes meaning delight is to very happy because of something, to enjoy something very much. Pag sinabi natin delight po, ikaw po ay sobrang kagalakan for something. Kung saan nagagalak kayo, for something, kasi ano mga birthday nyo, binigyan kayo ng magandang regalo, binigyan kayo ng cellphone. Di ba nagagalak kayo? Because what? You receive something. Okay? So kaya kayo nagkakaroon ng kagalakan. Because of something, to enjoy something very much. Ano po yung nagpapaligaya sa inyo very much sa panahon ito? Maybe some of us, ang nagpapaligaya sa atin yung ating family. Maybe nagpapaligaya sa atin very much yung ating career. Okay, yung ating trabaho. That is very much delighted. Delighted sa bagay na ito. Nagagalak tayo sa bagay na ito. And not only delight, it is also be pleased. Be pleased with. Okay? Be pleased with na to obey, giving sense happy satisfaction or enjoyment. Ano po nagbibigay sa inyo ng satisfaction o enjoyment sa panahon ito? What? Siguro yung jowa ninyo, Pagka sinabi yung jowa, talagang nag-very satisfaction nyo. At talagang na-enjoy kayo, nag-enjoyment kasi nakita nyo yung jowa nyo. Ano ba yung gusto nyo? Ano nakapagbigay sa inyo ng enjoyment nyo? Yung kayo tatanong nyo. To experience yung delight na nagagana. What are the things that gives you very much happy and enjoy? Ano yung importanteng bagay na meron sa inyo na magpakapagbibigay sa inyo ng kagalakan sa inyong buhay? And another thing, yung tinatawag po na desire. Ito po yung tatlong meaning
na tinatawag na happiness or delight. Delight, you are something kung saan kayo po ay very much happy because of something or something very much. At ganoon din po, kayo po ay very happy kasi meron din yung satisfaction din. Nagkaroon kayo ng satisfaction, kayo happy. Tsaka yung tinatawag na desire, yung to wish or long for. Di ba? Minsan meron kayo wish na, halimbawa, may kamag-anak kayo, relatives na matagal na sa abroad, hindi nyo nakita. So your desire, your wish, na makita nyo sila. You are longing for. So that is the meaning of delight or sa tinatawag sa Hebrew, ang tinatawag na happiness. And this is, which is ito yung dapat na maging manner natin. No? Na ito dapat yung ating attitude, yung maging manner, na magkaroon tayo ng delight. No? Saan po? Sa tinatawag na salita ng Diyos. And then, may sinabi po dito, for the clarification, the law of God. No? Pakain natin. Slide please. Okay. So sabi niya sa ating passage, sa ating talata, sabi niya, reviving the light, but is delighting the law of the Lord. Kapag narinig natin yung tinatawag na God's law, what is in our minds? Dito there's something clarification. Sabi niya, pag sinabing God's law, refers in instruction. Okay? Not just the commandments, but all that He was revealed in words to guide us to based on the Bible. So yung sinasabing the law of God, hindi po ito yung utos. No, katulad sa Ten Commandments, that is utos. That is the law of God. But dito po, sinasabi ng Psalmist, when sinasabi na the law of God is referring sa instruction. You get the point? Kung ano sinasabi ng Bible. And also, He reveals His word. Igagad ka niya based on the Bible. Okay? So, malinaw ba yan? Pag sinabing the law of God, is not referring these two commandments sa utusan. But is referring to what? To instruction. To reveal in His word to guide us kung ano yung dapat natin gawin. So in short, sa Bible, makikita natin dito kung ano yung dapat natin gawin. Ito yung ating guide. Okay? Katulad sa pag ikaw bumili ng appliances, may manual. Diba? Tapos yung manual na yun, you need to follow. Para makuha mo yung tamang pag-assemble. Ganun din sa buhay natin. Ang Bible, ito po yung manual natin sa buhay. Ito nag-guide sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. And this guidelines, pinireview na lahat sa pamagitan ng kanyang salita, which is the Bible. Kaya kung gusto nyo ng guidance, just read the Bible. Alam sabi nila, the best book na dapat yung mabasa in terms of guidance or counseling, it is the book of Proverbs. No? So, it's not referring to the commandment, but it's rather referring to instruction or guide us para sa atin. When the psalmist says, the law of God. So, pag sinabi natin, the law of God, sinasabi po natin, it is talking about the Bible. Okay? So, ito po yung pinag-usapan natin, the Bible. Pag sinabi, the law of God is referring the Word of God, it is the Bible. The Bible, always remember mga kapatid, the Bible is purely the Word of God. Always remember, ang salita ng Diyos ay puro na salita ng Diyos. Purely, walang halo. Okay? So, this is purely the Word of God. Kaya kung ito po ay purely the Word of God, walang pagkakamali. No? Walang pagkakamali kasi all written in 66 books, wala po itong pagkakamali. Kasi bakit? No, this is the Word of God. Kaya yung mga binibigay sa atin na guide, binibigay sa atin na instruction, that is perfect. Hindi ka pwede magkamali. Kasi ang Diyos, ang author na ito, at ito ay salita ng Diyos. The Bible is pure the Word of God. The Bible is alive. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga minsan, kapag meron ng ipis, meron na nangyari, minsan nasasaktan tayo. Diba ano sabi sa Hebrew? Ang Word of God ay para daw tabak na makapit ang taras. No, pag ito'y tumama sa iyo, when the Lord will speak to you directly, it's really hurt. Kasi bakit? Ang Bible ay salita ng Diyos. The Bible has authority.
Ang Bible po, ito po, ang may authority sa lahat ng bagay. Kahit tinan niyo po, pag sa tinatawag na court, kapag sila ay nanunumpa, saan nakapatong kanilang kamay? Sa Bible. Kasi, itong Bible po ay mayroong authority. Meron pong authority po, ang Bible. What else? The Bible is inspired. Pag sinabing inspired po, yung lahat na sumulat nito, tao sumulat nito. At ang kagandahan dito, even though ang mga tao sumulat nito, but they are inspired with the Holy Spirit. The Holy Spirit illuminating them to write itong Bible nito, sa salita ng Diyos. And even though na sila'y tao, no, ginamit sila ng Holy Spirit to write everything that what yung gusto ng Diyos sa dapat isulat. Okay? The Bible is very complete. No? Ang salita ng Diyos, kompleto na. Ilang book sa Old Testament? Ilang book sa Old Testament? If you believe that the Bible is already complete, how many books in the Old Testament? 39. How many books in the New Testament? 27. How many books all in all sa Bible? 66 books. So that's why if you have a Bible, you have already a library. Kasi because we have a 66 books. Kompleto na po Bible. Hindi na kailangan dagdagan. Hindi na kailangan bawasan. No? The Bible is perfect. It does not need to be added to upgraded. Hindi na kailangan i-upgrade itong Bible. Kasi it's already what? Perfect. Ang Bible, walang pagkakamali ang Bible. I tell you. So, kung may pagkakamali ito, may tawag nila sa pagkatat. Pero the Bible per se, walang pagkakamali ang Bible. It is perfect. Why? Because this is the Word of God. No, kaya kung titignan niyo po, ang Bible po ay napaka-importante sa buhay ng tao. And another thing, the Bible is the wisest book in the world. Hey, listen, even magbasa kayo ng maraming books, even magbasa kayo ng maraming literature, no, kahit marami kayo nabasa, hindi meron kayo matutunan. But ang pinakamatalino, ang pinaka-wisest book na pwede mabasa sa lahat, walang iba kundi ang Bible. Marami kayo mababasa ng literature. It's just only for head knowledge. But for the guidance, for instruction, no, to do the will of God, or to achieve, to receive yung tinatawag na abundant life, dito na makikita, dito na mababasa sa Bible. Ito po ang pinaka-wisest book in the world. Walang pinaka-matalinong aklat sa buong mundo kundi ang Biblia. No? Kaya kung ayaw ka nagbabasa ng Biblia, marunong kang tao, matalino kang tao. No? Pero kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, anong tawag sa inyo? Huwag na lang. Wala natin sabihin. Diba? But if you read the Bible, you will become a wisest. And then, there is no other books can transform the lives of the people, only the Bible. Amen? Hey! No? Walang makapagbabago ng buhay ng tao. Any book na babasahin mo sa mundong ito, hindi mababago ang buhay mo. But if you read the Bible from Genesis to Revelation, we will going to transform your life. Amen? Mababago ang buhay mo. Because the Word of God is powerful. The Word of God is alive. The Word of God is perfect. Kahit anong dami ng literature na nabasa mo, iba pa rin ang Bible. So that's why dito, pinapakita na talagang ang Bible po ay importante sa buhay ng Kristiyano. Ano sabi ni James Merritt? Ano sabi ni James Merritt? Slide please. Sabi ni James Merritt, the primary purpose of reading the Bible is not to know the Bible, but what? But to know God. Diba? Sino po nakasaulatan ng Bible? Nung ako may bagong Kristiyano, nagtatanong ko sa mga pastor, saulatan mo ba yung Bible from Genesis to Revelation? Wala nang nakakasaulatan na. Wala Genesis hanggang doon eh. No? Kasi ang purpose dito is not to know the Bible, but rather to know God by reading the Bible. Pag nagbasa kayo ng Bible, you will go to know who is God. Malalaman mo kung sino ang Diyos.
No? Hindi ito yung Bible para malaman yung paano yung Bible. Ano rin ang sabi niya nun? Ni King David. What King David says about the Word of God? It's like this. Ano sabi niya? Psalm chapter 19 verse 20. Ano sabi niya ni King David? Wala? Psalm chapter 19 verse 20. Blanco? Walang 20. Psalm 19, walang 20. Ako pala mali. Sabi ito, meron talata rito, sabi ito, according to King David, sanapan niyo ako, sabi ni King David, how he declared the word of God, sabi niya, they are more precious than gold. No? Pakihanap na lang, yung ganyan. Than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. Can you imagine that? Binibigyan ni King David ng comparison. Yung salita ng Diyos. No, tungkol sa gold, sa gold. Sabi niya, what? 10. O, mali pala ako, 10. O, sige. Psalm chapter 19 verse 10. Kaya ba? Kaya pa ba habulin? No, Psalm chapter 19 verse 10. Binigyan po, kinumpare ni King David yung salita ng Diyos, yung law of God, the Bible, tungkol sa gold. Sabi niya, mas pure ang salita ng Diyos kaysa sa gold. Sabi niya, mas sweeter ang salita ng Diyos kaysa sa honeycomb. Yung sa honeycomb, dumukinukuha kasi diretso. Diba? Sabi mas masasabi. Sabi, continue po. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Can you imagine that? Kung kayo magtanong niyo yun, papipiliin kayo. Si King David, alam niya kung saan niyo ko alam pipiliin. Kayo ba pipiliin? Ano pipiliin niyo? Pure gold? Hindi yung pure gold lang niyo ha. Pure gold o yung salita ng Diyos? Ano ba yan? Ano ba kung may tatagbi? Alam mo may tatagbi ako, Bible at saka gold. Ano pipiliin niyo? Siyempre rin gold, di ba? Pag pinagtabi ako dito, honey at saka Bible, ano pipiliin niyo? Honey, di ba? Siyempre yung honey, masarap. Pwede mong ihalo sa pagkain, pwede mong gamitin, di ba? Pero sabi ni David, kinumpare niya yung salita ng Diyos, the law of God, compare sa pure gold, mas pipiliin niya yung salita ng Diyos. Sa ating buhay, ano mas pipiliin natin? Di ba? So, ganun ka importante kay King David yung salita ng Diyos. He gave a comparison between the Word of God and gold, between the Word of God and honey. Para sa kanya, valuable ang Word of God or any material things in this world. Nakuha niyo po yung King David. Para kay King David, mas higit na importante, mas higit na mahalaga ano bang bagay sa mundong ito kaysa sa salita ng Diyos. Because lahat nandito yung instruction, i-guide ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, this napaka-importante ng salita ng Diyos. So apparently, the author emphasized the value, the importance, the significance of the Bible in the lives of every believer. Hey! No? Pinapakita ng author dito kung gaano kahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw. No? Pinapakita ng psalmist dito na sa lahat ng bagay sa mundo ito, importante na meron kang tinatawag na salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya, napaka-importante po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sa atin ng mga narito ngayon, sa pagpunta nyo sa iglesia today, this morning, okay, para mag-worship. Of course, part ng worship, makakaroon tayo tinatawag ng preaching or message or sermon. Meron ba kayo? Excited ba kayo? Excited ba kayo na kung saan ay mag-worship kayo na nakakarinig ng salita ng Diyos? Nung pumunta kayo dito, you have a desire sa heart ninyo or kaya kagalakan sa puso nyo in the law of God to hear and to listen. Talaga? Alam niyo po yung pagsamba natin, dapat kung tayo po ay sasamba sa Diyos, dapat alam natin na tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Dapat nandun po yung ating desire. Na parang sinasabi natin, gusto ko
Gusto kong makapagsimba dahil gusto kong makarinig ng salita ng Diyos. Okay? No, I'm excited ako na makapagsimba kasi alam ko na yung salita ng Diyos importante sa buhay ko. Meron ba kayong kaganahan na makarinig ng salita ng Diyos? Di ba? So, ang nais ng Diyos, no, sa salita niya, sa instruction ng Diyos, sa loob God, meron po tayong tinatawag na desire o kagalakan to hear and listen the Lord God. I tell you, brother and sister, kapag tayo po ay pumunta sa church, nanambahan every Sunday, dahil because alam mo makakarinig ka ng salita ng Diyos, I tell you, the Lord will going to speak to you. Hey, nakuha mo yung point? Kapag ikaw, yung puso mo, meron kang desire na makarinig ng salita ng Diyos, meron kang kagalakan sa puso mo na makarinig ng salita ng Diyos, the preaching of the pastor or the sermon, I tell you, the Lord will going to speak to you. Amen? So kapag meron kang desire, meron ka talagang nais mo na I wish na makarinig ako ng salita ng Diyos. At meron kagalakan sa ating puso, I tell you, brother and sister, the Lord will going to speak to you. The Lord will going to reveal something to you. No? May irinibig ng Diyos sa iyo. Okay? May irinibig ng Diyos sa iyo. Kung meron kang desire o pagalakan sa puso mo. But if you don't have desire or delight in the law of God, no? Pumunta ka rito sa church, sasamba ka, pumunta ka lang para wala kang desire na makarinig ng salita ng Diyos, no? Wala kang kagalakan na makarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, parang pumunta ka lang ng talipapa. Pagkatapos mo mamili, uwi ka na. No! Kapag pumunta ka ng church, you put in your heart na meron kang desire, you want to hear the word of the Lord, no, you want to reveal something to you. No, you must expect that the Lord will going to reveal something to you, that the Lord will going to speak to you directly. Pero kung sasamba ka ng church na parang okay lang, no, sasamba o makikinig sa salita, dapat na doon talaga. You have a delight in the law of the Lord. No? Pag ganun po nangyari sa atin, wala tayong design, wala tayong gagalakan sa pakikinig o makarinig ng salita ng Diyos, uuwi ka na lang. Kaya kung papansinin niyo mga kapatid, mamaya tignan niyo mukha ng mga kapatid niyo. Kung kayo papansinin, bakit may mga Kristiyano, after the service, makikita niyo sa kanilang mukha yung kagalakan, o bless na blessing. Tignan niyo po. Mamaya tignan niyo mukha, no? Tignan mo mukha mo. Pero pag nakita niyo kapag nakita yung mukha niya, ang ganda, yung aura, ibig sabihin, bless na bless yan. No, bless na bless yan. No, kasi bakit? Nandun yung kanyang desire, kagalakan sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? After the service, mamaya, tingnan yung mukha nila. No? Because the Lord speak to them directly. No? Dahil kapag meron kang delight in the Lord, gaya na sinabi ko, the Lord speak to you directly. At kung minsan, kapag ang Diyos speak to you directly, masakit. At kapag ang Diyos nangusap siya ng masakit, huwag kayong magalit sa pastor. Huwag kayong magalit sa mga ngaral. Alam niyo po, ibig sabihin doon, kinukurek ka lang ng Diyos, tinutuwid ka ng Diyos sa kamalian mo. And you must give thanks to God that. Kasi bakit? The Lord really speak to you. Dahil gusto ka ng Diyos ayusin, gusto ka ng Diyos i-correct sa anumang pagkakamali na ginagawa mo sa buhay mo. No, huwag kayo magalit sa pastor. Pero yung mga pastor o messenger is just only the mouthpiece of God. Ginagamit lang sila para ipangaral ng salita ng Diyos. No? Makikita nyo na bless sila because ano po, dahil nandun yung kanilang desire, kagalakan, in the love of God. Okay? Kasi talagang ang Diyos nangusap sa kanila. On contrary, no? Yung ibang Kristiyano, pagkatapos makarinig ng sermon or message, parang wala lang. No? Parang wala lang nangyari. No? No, parang hindi masaya. No? O hindi na-blessed because they have no desire
or kagalakan in the Lord of God. Kapag ikaw ay nakinig ng salita o nakarinig ng salita ng Diyos, tapos yung mukha mo pa rin, sandamuhan pa rin, tapos parang malungkot ka pa rin, parang pasag ko ang daigdig, no? Parang si Sharon Cuneta, I tell you, no? Mahirapan ka mag-bless. I tell you, hindi mo parang mapapansin na ang Diyos pala nangungusap sa iyo. No? Kasi importante pala, kapag ikaw ay nakikinig o naririnig mo sa salita ng Diyos, dapat meron kang design at meron kang kagalakan sa puso mo. No? Kaya mamaya, pag uwi nyo, tignan nyo yung mukha ng inyong mga kapatiran. Kapag bless yan, nakangiti, bless yan. No? Kapag hindi nakangiti yan, kayo nang bahala. No? Kasi bakit? Na-bless sila dahil kinurek sila ng Diyos. At higit sa lahat, may itinuro ang Diyos sa inyo. Amen? Ganon. Kaya ka na-bless kasi meron ka may itinuro ang Diyos sa iyo. No? May itinuro ang Diyos sa iyo, kaya ikaw ay salamat. Praise God. Kasi bakit? Sa message si Pastor, may itinuro sa akin ng Diyos. Ito yung itinuro sa akin ng Diyos. Pero, kung wala kang natutunan, nung wala itinuro ang Diyos sa iyo, parang pumunta ka lang ng talipapa. No? Pagkatapos mong mamili, uwi ka na rin. No? Hindi ka masaya. Because we have no desire, we are not delighted, no? Delight in the Lord God. Kapatid, pakatandaan natin, sa dinami-dami na sinabi ng pastor, ang pastor kasi pag nag-preach yan, ako nag-preach from 45 minutes hanggang 1 hour. Pinakamahaba yung 1 hour. No? Pero 45 minutes, no? Hanggang 1 hour. Kapatid, pakatandaan natin, sa dinami-dami na sinabi ng pastor sa kanyang pangangaral, o sino man nangangaral, kailangan kapag kayo nakinig ng message, o sermon, dapat may natutunan kayo. No? Ngayon, no? Every time na kayo ay makikinig ng message o sermon ng pastor, dapat huwag kayong aalis na wala kayong natutunan. Dapat may natutunan kayo. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Dapat may nalaman tayo. Dapat mayroon tayo may apply sa buhay natin kahit isa lang na mahalaga na matutunan natin. No, na ma-apply natin sa buhay. Kasi bakit? Kapag wala ka natutunan at hindi mo na-apply sa buhay mo, kahit isa lang, mamaya tatanungin ko kayo, kung meron kayo natutunan kahit isa lang, no, sa pag-message ko, kailangan meron kayo matutunan na kahit isa sa sinabi ko. At kung sa natutunan nyo, dapat i-apply nyo sa buhay nyo. Kasi pag wala kayo natutunan, sayang na yung oras na inupo nyo dito. Sana nanood na kayo ng Netflix. Maganda Netflix pa. Diba? Sayang. At kailangan sa isang sinabi ng pastor, kahit isa, may natutunan kayo. At dapat may apply nito sa buhay nito. Okay? Amen po ba? Kaya mga kapatid, kaya nyo bang gawin ito? No? Kaya mga kapatid, kung kayo ay nakikinig ng sermon, ngayon, no? Nakikinig ng message, at meron kayong katabi, hindi yung katabi nyo. Yan. At yung katabi nyo, kalabit ng kalabit sa inyo. Kalabit ng kalabit. O kaya bulong ng bulong. Yung katabi nyo. Kaya nyo bang sabihin sa kanya, no? Kapatid, pag mo mong istorbohin. Dahil nakikinig ako na salita ng Diyos, gusto kong marinig yung message ng Diyos para sa akin. No? Huwag kayo kalabit ng kalabit, o bulong ng bulong, sabi mo sa kanya, umuwi ka na lang, lumabas ka na lang. Kaya ba sabihin yun? O sabihin nyo isang tabi nyo. Di ba? Kasi, kaya ka na pumunta sa church para makinig no? Kaya dapat, sabi ko, huwag kayong tatayo sa upuan ninyo na wala kayong nalaman na kahit isa sa sinabi ng messenger o ng pastor. At yung natutunan nyo isa na yun, dapat may apply nyo sa buhay. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Okay? So what is the first principle how to experience abundant life? The life
in the law of the Lord. No, dapat nandoon yung ating design. Nandoon yung ating kagalakan kapag tayo ay nakakarinig ng salita o makikinig ng salita. Okay? Now let's go to the last and second point. Last and second point. Ano naman pa makikita natin sa verse 2c. Kanina sa verse 2a. Ngayon sa verse 2c. Sabi dyan, who meditates in His law day and night. The second principle to experience, to achieve abundant life is what? Meditate God's law. Kung sinabi natin God's law, what? Commandment ba yan? Instruction or guidance. Regularly or habitually. Okay? Meditate God's law or instruction. No, regularly or habitually. The meaning of meditate is literally means, yan po ang ibig sabihin ng meditate. Literally means murmur. Alam niyo yung murmur? Bulong ng bulong. Tapos speak. Salita and whisper. That is the meaning of meditate. Okay? And when do you meditate the law of the Lord? Kailan do you meditate? Day and night. Meaning, sabi ko kanina, regularly or habitually. Pero either, kung gusto nyo po ng umaga, o kung gusto nyo sa gabi, basta meron kayong time na kusan to meditate the law of the Lord. Sabi sa Psalm chapter 19 verse 7, please this slide. Sabi sa Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is what? Instruction or guidance. The law of the Lord is what? Perfect. So meaning to say, ang salita ng Diyos, not to deceive. Hindi ka ililigaw ng salita ng Diyos. Di ba? Minsan may mga tao na pag nagtanong ka, saan pinakatira si Aling ganito? Di ba? Minsan may mga tao na, minsan ililigaw ka. Diba? Ang salita ng Diyos, hindi ka ililigaw. Because the word of the Lord, the law of the Lord is perfect. No, hindi ka ililigaw ng salita ng Diyos. I tell you. And also, you are not disappointed. Hindi ka madi-disappoint sa salita ng Diyos kung susundin mo ang salita ng Diyos. Okay? Unerring. Ano ibig sabihin? Walang pagkakamali ang salita ng Diyos. But rather, certain or infallible. Ang salita ng Diyos, tiyak. Pag sinabi niya, it will happen. Infallible. Walang pagkakamali. No, walang pagkakamali ang yung law of the Lord. So that's why, sabi ng psalmist, the law of the Lord is perfect. So that is how the psalmist described the law of the Lord. Another, sabi niya, is not only a perfect, sunod, refreshing the soul. Sa ibang salin, hindi po refreshing. Ang ginagawa nila is revival or reviving the soul. No? So, reviving the soul. Ano ba ibig sabihin yun? It is a spiritual awakening after being a state of stagnation and is usually characterized by renewed appreciation of God's holiness and renew your passion. Kapag kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Your soul was, nangyayari, nare-revive. Your soul was reviving. Nare-revive po. Ano po nare-revive dito? Yung pagiging state of stagnation nyo. Yung pagiging stagnant nyo. Pag nagbasa kayo ng Bible, you know what? You really encourage. Yung pagiging stagnant nyo, so, kasi kung sinabi stagnant, naka-steady na lang eh. But if you read the law of the Lord, so nabigigising yung inyong kanyo. No? Nawawala yung stagnation niyo. And usually, characterize renew appreciation of God's holiness. Kapag kayo nagpapasa po ng salita ng Diyos, revive your soul. So nakikita niyo po rito yung tinatawag na kung gaano ka-holy ang Diyos sa inyo. And then, you will going to revive also your passion. Kapag ikaw yung Kristiyano na para nanlamig ka sa Panginoon, matagal kang hindi nakapag-serve sa Panginoon, matagal kang hindi nakapagsimba, matagal kang hindi naka-attend sa fellowship. So your spiritual, what? Is what? Stagnant siya. So, kapag nagbabasa po kayo ng Bible, what will going to happen? Ibabalik ulit yung passion.
Yun yung design. Kaya importante talaga yung meditate the Word of God. Okay? Ano yung una? Sa law of the Lord, una is what? Perfect. Pangalawa, refreshing your soul. Kaya, I tell you, no? Pag nagbasa kayo ng bago, nare-refresh din yung soul, yung holiness ng Diyos. Mas lalo nyo siyang nakikilala. Okay, the next is what? The statutes of the Lord are trustworthy. The statutes means what? Yung mandates. Pag sinabi ng statutes, ito po yung mandates or rule of the Lord are trustworthy. Yung rule, yung kautusan ng Diyos ay pwede mo mong pagkatiwalaan. Okay? Simply statutes as the Word of God, which is trustworthy. Trustworthy is defined as deserving of the Word of God. No? A trust or confidence, dependable and reliable. Pag sinabi natin pong tinatawag na trustworthy, yung salita ng Diyos ay pwede natin what? Pwede natin tayo mag-depend sa salita ng Diyos. Pwede tayo mag-rely sa salita ng Diyos. No? And, the Word of God is trustworthy because God Himself is what? Trustworthy. Bakit tayo magtitiwala sa salita ng Diyos? Kasi, ang Diyos mismo ay dapat na pagkatiwalaan, and this is the Word of God. Kaya dapat natin pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Okay, next. The law of the Lord is what? Making wise the simple. No? To be wise. No? Yung mga nagbabasa o nagme-meditate ng salita ng Diyos, no? You will become wise. It's not only in the mind, but also act wisely. Pati yung pagkilos nyo, pagdalaw nyo, magiging wise kayo kung ano dapat yung gawin. Okay? And be intelligent. Pag kayo nagbasa, no, ng law of the Lord, o yung tinatawag na Bible, no, you will become what? You will become wise. Your action will become wisely, and you will become intelligent. Become wise to be skillful. No? The Hebrew wisdom was very different from other Asian worldviews. No? Iba yung wisdom sa mga Hebrews, yung kanilang paniniwala dun sa mga Hebrews. Iba rin yung mga Asian country na yung kanilang paniniwala at ang wisdom o yung wise. Maging sa panahon din natin ngayon, iba yung pagiging wise eh. No? Pag sinabi mo wise sa panahon natin ngayon, ano ibig sabihin? Pag sa mga mundo, parang sweetie ka. Diba? Magulang ka. Ano ba? Tuso ka. No? Yung, ano ba? Tuso ka, magulang ka. No? Whatsoever. So, ganun pag sinabing wise. But dito, yung sinasabing making wise, the Lord will going to make you wise to follow and to obey His instruction. That is the meaning of wise. No, that is the meaning of pagiging wise. Sa panahon natin ngayon, maraming tao nagsasabi ng matalino. No, taas yung matalino. Maraming tao ay magsasabi ng mahusay sila, taas ang kamay. No, mataas yung pinag-aralan. Yung iba sinasabi nila, cum laude, summa cum laude. No, yung iba, summa kabilang buhay na. No, yung mga matatalino. But the problem, no, kahit anong galing nila, kahit anong husay nila, no, kahit anong talino nila, without knowledge of the Word of God, they are foolish. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19a? Tingnan niyo po. For the wisdom of His Word, ano raw, is foolishness in God's sight. It is written, He catches the wise in their craftiness. Yung kanilang katalinuhan, gagamitin ng Diyos para rin sila makas, para sila makulong, para sila mahuli. No? Kahit ang mga abogado, kahit ang mga doktor, kahit sinong talino, kapag wala silang kaalaman o pag-aaral ng salita ng Diyos, they are called what? Nothing. But yung kanilang knowledge sa pinagmamalaki, they are just only foolish in the sight of God. But
Hey, Christian, if you meditate the Word of God, if you meditate the Lord, you will become wise and intelligent. Diba? So magiging wise kayo, magiging matalino kayo. And this is also the reason kung bakit maraming Kristiyano ang nagiging unwise sa decision making. No? Kapag titingnan niyo po, maraming Kristiyano naman ako. Bakit yung decision ko parating mali? No? Bakit nagiging failure ako? No? Nagtayo ako ng business, failure. No? Nagkaroon ako ng jowa, hindi siya materialize. Nag-aral ako, very frustrated ako. No? So, madalas, itong mga bagay na ito, nagiging failure tayo. At kapag nangyari sa atin, madalas, nangyari sa atin nagiging failure tayo sa decision making natin, frustrated tayo sa mga decision making natin, sino sinisisi natin? Sino madalas? Panginoon, nag-pray naman ako no? So, bakit yung aking business pumaksak agad? Panginoon, nag-pray naman ako kung sasagutin ko ba siya o hindi. Pero, iniwanan niya ako. No? Panginoon, no? Sabi ko, ito yung course na kukunin ko. Pero hindi para sa akin. So, you become failure to many decisions. At madalas, sino sinisisi? Sinisisi pag nagiging failure tayo. Sino? Ang Diyos. Alam niyo ba mga kapatid? Bakit nagiging failure tayo sa madalas sa decision making natin? Alam niyo ba bakit? Because you are not meditating the word of the Lord. You know what? If you meditating the word of the Lord, and you have something na meron kayong decision na mga importanteng bagay, mahalagang bagay sa buhay ninyo, and then before you make a decision, and then consult the word of God, the Lord will going to guide you what you're going. So that's why maraming Kristiyano ang nagiging disappointed, maraming Kristiyano nagiging failure because they are not meditating the word of God. They're not asking the guidance. They're not asking instruction for the Lord of what they're going to do. Kung ano lang yung gusto nila, yun ang gusto nila. But they are not asking the guidance from the Lord. Okay? The reason kung bakit sila nagiging failure, it is because they don't meditate the Word of God. They don't have guidance, direction, counseling, and enlightenment. Anong sabi sa Psalm chapter 19, 119 verse 105? Anong sabi? Slide please. Anong sabi? Psalm 119. Wala. 119 verse 105. Sino nakakalam yun? Psalm 119 verse 105. Sino nakakaalam? Pamimerindahin ko. No? Ano sabi sa Psalm 119? No? Your word is the lamp of my feet and the light of my path. Diba? So, yun. Kaya pinapakita dito, kung meron kang meditation, the Lord will going to guide you. Siya yung ilaw sa iyong dadaanan. Siya yung tanglaw sa iyong dadaanan at ilaw ng iyong mga path. Kaya mga kapatid, kung isipin natin, ang laki ng role. Ang laki ng role ng Word of God sa ating buhay. Sa araw-araw, sa mga mahalagang desisyon natin sa buhay. And if you delight and meditate the Word of God. Now, we already know the two principles. No? How to experience abundant life. What are they? First is what? You can do that? Well, okay. Pangalawa. You can do that? Well, tignan nyo, mga kapatid, if you follow that instruction or guidance, that two principles, what are the results? What are the results? Just read verse 3. Slide 3, please. Ano sabi? Ano magiging result if you follow these two principles? That person is like a tree planted with streams of water, which yields fruit in season and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. That is the result. Unang result, what? Saysayin natin yung result, ha?
Unang-una, the person, balik tayo na sa verse 3. The person is like a tree. Yung tao raw na nagkakaroon ng tinatawag ng delight in the law of God and meditate in the law of God. Ano daw siya? Katulad na raw yung tao, the person is like a tree planted by the stream of waters. No? Parang kung imagine mo, parang yung stream of waters, yung may tubig, tapos sa tabi yung puno. No? Parang nandoon. So kaya, kumbaga sa ano, parating sariwa. No? Fresh. Ano ibig sabihin ko? Ito po yung tao na the blessed person, the one who follows and consider the Word of God. Ito po yung tao na kung saan na yung planted, yung planted by the streams of water, ito raw yung tao na sumusunod or consider the Word of God like a planted streams of water. Hey, if you want to experience, yung tinatawag na abundant life, dapat kayo daw yung person, if you want to bless, kayo yung tao na sumusunod. Ano man yung instruction, ano man yung guidance na sinasabi ng Diyos. Okay? And you must consider the Bible. No? Hindi lang yung gusto natin. Dapat, pagka may mga plano, every time na meron tayong decision, dapat we must consider what? No, we must follow. Sundin natin. Okay? And then, consider the Word of God like a planted stream. Ito yung mga Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos or the law of the Lord. Okay? Ito yung mga person who like a tree planted by the streams of water. Ito yung mga Kristiyano sumusunod sa the law of the Lord. At ito rin yung mga Kristiyano, bago siya gumawa ng decision, kinukonsider niya muna yung sarili niya na hindi yung kagustuhan niya, no? Kundi yung base kung anong sinasabi ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa kanyang meditation o pakikinig ng salita ng Diyos. Pag kayo magkakaroon ng decision making, ano nagiging batayan niyo? Ano nagiging batayan niyo? Bakit siya? Di ba minsan meron kayong mga batayan? May tinitingnan kayo, ano yung dapat kong gawin para sundin ko yung aking decision making? Sa mga magjowa, ano kanilang batayan? Para sagutin nila yung nililigaw sa kanila. Di ba yung feelings nila? Hey, di ba yung feelings nila? Hindi doon, bahal ko talaga ito eh. Ano, first time ko lang talaga. Saan nalapit first time na ako? Pero pinanong mo sa Bible, Lord, ito ba yung tao na karapat-dapat para sa akin? Do you consider the Word of God? No, may nag-open ng business. No, malaki kita. No, yung pala scam. Di ba? Pinanong mo sa Bible, Lord, ito bang business na ito para sa akin? Hindi lahat ng business para sa atin. But you need to ask God, this is the right for me? No, itong business na ito. Anything na magkakaroon ka ng decision making, no, sa iyong sarili, you need to consult the Word of God. You need to meditate. Then after that, you need to follow. Okay? So, sa lahat ng decision natin, dapat i-meditate po yung salita ng Diyos. Okay? Every decision. And those people who meditate o sinasabi itong planted by the stream, they are called what? They are spiritually healthy. Kapatid, kapag ikaw yung Kristiyano, before you make a decision and meditate, and then you meditate first the Word of God, you are what? Spiritually healthy. Kasi bakit? You are not to make any decision for yourself. Kasi madalas, pag tayo nag-decision sa ating buhay, sa sarili natin, sa kagustuhan natin, huwag parating failure. Parating tayo disappointed. Diba? So why not, Lord, may decision making ako kung ano gagawin. Mag-a-upload ba ako? No? O whatsoever? Ano ba sinasabi ng Bible sa iyo salita? Okay? And sometimes, the Lord can speak to you sa pamamagitan ng pagsasermon din. Doon i-reveal din ng Diyos sa inyo yun. Ito yung kalooban ko sa inyo.
And those Christians, they are also vibrant, productive, and successful because they take advantage, abundant supply of the Word of God, which is God's Word. Kapatid, sabi ko sa inyo, no, you will become successful and productive to any decision in your life. No, just take to advantage the abundant supply of the water, no, of God's Word. Magiging successful kayo if you ask the guidance in the Bible, asking God, no, ano ang kalooban niyo doon sa business. Huwag kayong magplano ng sarili-sarili sa sarili niyo. O kahit na sa sarili ko, huwag tayo magplano sa gananan sa atin, sa kagustuhan natin. We need always to consider the Word of God. Hindi yung damdamin natin. Yung iba, alam niyo po, pag mayroong mga plano sa buhay, minsan humingi pa ng sign sa Diyos eh. Lord, ano yung sign nyo? Para totoo ito. Diba? So, minsan sa sign, minsan naliligaw ka ron eh. Pero tignan mo, i-consider mo ang Word of God. Na? So, i-consider mo for every time you make a decision. Ano pa? And the whose leaf does not wither. No? Sabi na yung kanyang dahon ay hindi ano? Malalagas? No? Malalanta, yan, the wither, no? Hindi malalanta. Alam niyo po, meron tayong dalawang pag-aaral tungkol sa puno. So, there are two categories. Either shed their leaves in the winter. Yung bang magkakaroon siya ng ano, ng tawag dito ng dahon para maging shade siya in times of winter. Yun ang una. Pangalawa naman, yung pangalawang uri ng puno naman, ito yung tinatawag ng evergreen. Na, ano po yung evergreen? Ito yung isang halaman na palaging may dahon, luntian at gumagawa sa lahat ng pagkakataon ng panahon. No, ito yung tinatawag ng evergreen. Na talagang, the evergreen is not affected by the winter. Yung evergreen naman na puno, ito yung daw kahit may winter, hindi siya apektado. Okay? Hindi siya and cold or storm. When all other trees lose or lose their leaves, and every continues to show, still has a life. So parang pinapakita rito, kapag yung tao daw, o Kristiyano naman meditate ng salita ni Diyos, hindi lang siya yung nagdadahon pagtaglamig, kundi siya yung tao na kusan daw, yung evergreen, na sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ay ano, matagumpay. No? Matagumpay. Tapos next, ano sabi dyan? Panghuling result. Ano yung una? Planted by the streams of water. Pangalawa? Okay. Pangatlo, whatever they do, prosper. No? Prosper God's will to successful people. Do you believe that? No? Ang gusto ng Diyos maging successful tayo. Amen? No? Everyone. No? Ang nais ng Diyos sa ating buhay maging successful tayo. Walang nais ng Diyos na hindi maganda para sa atin. Everything is good for us. Ganun ang Diyos natin. His personal life. Alam niyo po, kapag ikaw daw, yung Kristiyano, na you have delighted in the law and meditate the law of the Lord, sabi niyo, his personal life, no? Your personal life will become successful. No? Yung personal na buhay magiging successful. Whatever your plans, ano yung nais nyo, your life will become successful. And not only your life, even your family. No, even your family will become success. Diba? Sa amin, pag kami nag-pray kami mag-isa, we always to pray. I think hindi ko na siya matandaan kung ano po. Basta may prayer kami doon. Sinasabi namin sa Lord, pag kami nag-pray, Lord, yung aming mga anak, wag nyo silang gawing buntot. Kundi gawin nyo silang head. Ano yung sabihin yun? Kasi minsan, sa family natin, yung mga anak natin, minsan pagdating yung mga anak natin, nagdarahog sila, nahihirapan sila. Pero if they become head, yung blessing ay nasa kanila. No? Nandoon yung authority, nandoon yung blessing para sa kanila. Gusto mo makita yung pamilya nila maging successful? Diba? Of course, nice natin.
if you want to become successful to your personal life and your family, delighted or delight and meditate the Word of God. It's not only the family or personal life, even the business. Sino may business dito? Huwag lang multi-business, ha? So, kung meron kayong business and then you are delight and meditate the Word of God, your business will going to bless by God. Okay? Gusto nyo ba yung business nyo mabankrupt? Of course not. No, pero kung i-meditate whatever they do, no, his church life, no, ibig yung kambuhay niya sa inyo. His spiritual life will be blessed of the Lord. Alam nyo, ang dami, hey, pag binasa yung verse na yan, ang daming blessing na matatanggap nyo sa Diyos if you are delight and meditate the Word of God. Okay? Ayun yung mga blessing na ibibigay sa inyo. You will going to experience abundant life. Now the question, gusto nyo ba ma-achieve? Gusto nyo bang ma-experience ang abundant life? Tatlo na yung narinig ko. Gusto nyo ba? Amen. So what we're going to do, what the two principles that we're going to do? First is what? Delight in the law of the Lord, law of God. Second, and I tell you, ang Bible, hindi sa sinungaling. Hindi na kayo i-deceive. We will going to receive a blessing. At sa ating pagtatapos, remember this. Basa! Kompletong-kompleto, di ba? Kompletong-kompleto. Kaya, marami tayong mararanasan natin sa buhay natin. Meron kayo natutunan kahit isa? Meron? Talaga? I-apply nyo ba yan? Apply natin yan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong salita na aming natutunan. At tunay nga po, Lord, we are praying to you, help us, Lord, na amin pong magawa yung dalawang principles na binigay mo sa amin sa umamin ito, to delight your law, Panginoon, and to meditate your law, Panginoon. Lord, help us, sapagkat minsan talaga sa buhay namin, sa sobrang busy namin, minsan talaga hindi namin magawa ng mga Panginoon. Lord, tulungan niyo kami to challenge ourselves in order to experience abundant life, Panginoon. Salamat po, whatever we learn sa umamin ito, help us, Lord, na ma-apply natin ito sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen.